Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nagpakita si Negra Diabla, ang matandang babae, at nagpanggap na kaawa-awa. Habang nag-uusap sila ni Marlon, bigla nito nung papalapit si Ivana sa kanila. Agad siyang umalis. Subalit sa kanyang pag-alis, naalala ni Ivana ang kakaibang pangyayari sa buhay niya. Samantala, muling tinawagan ni Gadon si Artemio upang ipaalala ang negosyong nais nitong pag-isahin nilang dalawa. Pumayag agad si Artemio, bagay na labis na ikinagulat ni Gadon dahil sa bilis ng pagtitiwala ng Artemio. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ring nabawasan ng pagsiselos ni Riani kay Ivana tungkol kay Amar. Sa pagbabalik ni Negra Diabla, nagsimula na naman siya na maghasik ng madilim na balak laban kay Ivana. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Mabuti na lang at nakita natin agad si Ivana, Marlon. Oo nga, sir. Pero mula nang sumakay siya sa kotse, tahimik lang siya. Hindi man lang nagsalita hanggang makabalik tayo. Dumiretso agad sa kwarto niya. Siguro, nabigla lang talaga siya. Baka nga, sir. O baka mas lumala pa ang kalagayan niya. Naalala ko ang sinabi niyo
na hindi pa siya ganap na nakarecover sa pagpapagamot niya. Tama ka, Marlon. Kaya hayaan mo na natin siyang makapagpahinga. Pinapunta ko na si Dahlia sa kwarto niya para asikasuhin si Ivana. Ayos din. Ilang araw na rin nawala si Aling Diabla. Ayos. Siguro umalis na talaga yung matandang yon. Buti naman. Baka dinala rin niya yung mahiwagang alulong na madalas magpakita rito. Hindi ko na rin kasi siya nakikita mula nang umalis si Aling Diabla. Wala nang isturbo kahit mag-aapon ako rito sa bangkong kawayan sa gilid ng rest house. Tahimik. Ayos. Oras na naman para magpakain ako sa mga hayop. Pagpakain na nga ako. Ayos, huwag ka nang bumalik, Diabla. Ang sarap ng ganitong buhay dito sa farm. Pagkatapos kong pakainin ng mga hayop, wala na akong ibang gagawin. Pwede na ulit akong matulog. Tulog, kain, ayos. Tahimik. Payapang buhay ito. Nana. Ayun. Si Sir Gaton. Kutsi niyang dumating. Aba, napadalaw ulit dito sa pamang amo ko Tignan mo tong buhaya, Adora. Busog na naman. Kaya ayan, tulog agad. Ganyan talaga yung buhaya mula nung umalis si Aling Diabla. Kain tulog lang ang ginagawa niyan. Maswerte siya dahil hindi siya naghirap. Pero ikaw, Adora, pasensya ka na't ikaw ang nagpapakain sa kanya. Ay, oo naman, sir. Trabaho ko naman talagang magpakain ng mga alaga rito sa farm. Kumusta naman yung ibang mga hayop? Ay, magandang balita yan, sir. Marami ng mga ibong nagliliparan. Nagpaparami na sila. Magandang senyales yan. At yung mga paris ng hayop, nagkakapalagayan na rin. Kanya-kanyang pleasing sa mga nagugustuhan nila. Babae, lalaki, nagpli-pleasing na sila. Paris-paris na rin sila na parang tao, sir. Naiinggit ka ba sa kanila, Ador? Ay, hindi naman. Hindi naman maiwasan, sir. Kasi, paano ba yung mga lalaking unggoy nito? Sobrang pagkaumali sa mga babaeng unggoy. Tuloy, wala na silang oras para pansinin yung mga saging na sinabit ko sa mga puno na pinaglalaroan nila. Kung may kasintahan ka, yayain mo dito para hindi ka naiinggit sa mga unggoy. Hindi naman po, sir. Wala naman akong nobya at isa pa, wala akong balak mag-asawa, sir. Siya pang pakakainin, Kung meron man, yayain mo dito sa farm. Para may kasama ka naman dito. Para hindi puro buhaya ang kausap mo. Siya pa napapakainin. Wala akong nobya, sir. Ganun ba? Oo. Kawawa ka naman, Ador. Parang hindi ka lalaki. Plano kong bumili ng babaeng buhaya, Ador. Para may paris yung isa. Bibilhin niyo pati asawa niya, sir? Oo.
Nang sa ganon, dadami sila. Jesus Maria Joseph, magiging pugad ng mga buhay itong farm na to. Magpapagawa rin ako ng malawak na swimming pool para may maluwag silang lugar na paliguan. Pero sir, medyo kinakabahan ako. Bakit naman? Ano po bang plano nyo sa mga mababangis na alaga nyo rito sa farm? Alam mo, Ador, halatang matatakutin ka talaga. Normal lang po yun, sir. Natatakot naman talaga ang baya at mga bakulaw na yan. Nakakatakot sila. Lalo ba't dagdagan nyo pa ng isa? Baka bigla na lang tayong atakihin. Ito ang masasabi ko sa iyo. Huwag mong isipin ang mga bagay na nakakatakot. Pero sir, po. Malalaman mo rin pagdating ng araw kung ano talaga ang plano ko. Mapapakinabangan ko yung mga hayop na yan, Ador. Nakakapanibago lang po talaga, sir. Kaya magtiis ka muna dito sa farm. Ay. Kung magtagumpay man itong plano kong to, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Marlon, gusto mong sumama sa akin? Saan po kayo pupunta, sir? Magpapalipas lang ako ng oras. Magpapalipad ako ng helikopter. Lipad lang tayo sa taas ng kabundukan. O tapat. Sayang at may klase pa si Amar. Sana makasama siya. Oo nga, sir. Pero malapit na rin naman ang graduation nila. Bakasyon na rin nila agad. Tama. Hindi na rin magtatagal. Totoo yan, sir. Mag-high school na si Amar ngayong darating pasukan. Malaki na si Amar. Halos isa na siyang ganap na binata. Tama, sir. At gwapo pa. Kamukha niyo talaga. Parang sinasabi mo na gwapo ka rin, Marlon. Aba, kung ganun po ang ibig niyong sabihin, salamat. Pwede na akong isama sa mga gwapo. Oo naman. Alam mo, balak kong ang hikayatin si Riani na ang kukuning kurso ni Amar ay piloto. Akala ko po, gusto niyo siyang maging scientist. Depende pa rin sa gusto niya. At si Riani pa rin ang magpapasya. Napansin ko lang, sir. Ano yon? Habang lumalaki si Amar, nagiging kamukha mo siya, sir. Engineer Marlon, hindi ko nagustuhan ang sinasabi mo. Ha? Pasensya na po, sir. Hindi magandang pakinggan yan. Ayokong banggitin mo pa. Lalo na kung may ibang taong nakakarinig. Lalo na kina Riani at iba na. Oo nga po. Hindi ko na uulitin, sir. Salamat. Nandito na tayo sa tapat ng mga bundok na medyo malayo sa lungsod, Marlon. Ang ganda ng tanawin, sir. Kung ipipinta, parang bird's eye view ng paraiso. Magaling lang na pintor ang makakagawa niya. Tama, sir. Ang ganda kung magiging obra maestra ng isang alagad ng sining. Tingnan mo sa baba. Lalo na yung bahagi na walang gaanong puno. Baba tayo ng konti, Marlon. Parang may nililibot nga tayo dyan, sir. Hindi ko lang sinasabi kanina, Marlon. Pero may dahilan kung bakit gusto kong lumipad sa lugar na ito.
Gusto ko makita kung saan naninirahan yung matandang babae na gustong ilayo si Ivan. Ano, sir? May hinala akong hindi siya karaniwang matanda. Baka may tinatagong sekreto. At tingin ko, dito siya nakatira sa lugar na ito. Ano po? Sir, tingnan nyo. Sa ibaba. May nakita akong kubo. May swimming pool. At ano yun? Parang farm din, sir. Pero hindi resort. Malayo na tayo pero babalikan natin yan. Gusto kong pagmasdan pa ng mabuti ang lugar na yon. Ano yan? Bakit parang bumalik yung helicopter na lumipad kanina? Sandali. Ha? Pabalik nga. Nako. Ang ibig sabihin nito. Pabalik-balik talaga. Sino kaya ang sakay niyan? May gusto sigurong sabihin yung lumilipad na yan. Paikot-ikot sa itaas ng farm. Sus, mas mabuti. Tawagan ko si Sir Gataon. Baka kung ano ang ibig sabihin yung helicopter na yan. Delikado! Kumusta na po ang mga apo niyo, Mama? Medyo tumino o bumait si Aris, iho. Ipinakita niya sa akin ang mga grado nila sa semifinal exams nila. Ganun ba? Pasado naman siguro, di ba? Kahit papano, umabot din siya sa top 10. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya natatalo si Carmina. Talagang matalino si Carmina, Mama. Baka siya pang magiging valedictorian. Yan din ang inaasahan niya, iho. Sana nga paboran siya sa deliberasyon ng mga guro. Si Ador. Sandali lang, Mama. Si Ador tong tumatawag. Hello, Ador. Sir, medyo kinakabahan po ako ngayon. Bakit? Ano na naman ang problema dyan sa farm? Kasi nagulat ako. May helicopter po na paulit-ulit na umiikot sa itaas ng farm. Helicopter, sabi mo? Opo, sir. Baka may nag-i-spy na sa farm natin. Nag-i-espiya ka mo? Ador naman, huwag kang magpadala sa takot. Pero, sir, parang kakaiba talaga. Kinakabahan po ako. Wala kang dapat ikatakot, Ador. Ay, Wala naman akong alam na kaaway. sir, Gaya ng nasabi ko, wala akong kaaway. Kaya huwag kang mag-alala. iwan ko po, sir. Pero baka bumalik yung... Bumalik? Siya nga pala. Nasaan si Aling Jabla? Ay, wala na yun, sir. Sigurado kung hindi na babalik yung... Baka nga patay na rin dahil sa katandaan niya. Huwag mong sabihin yan, Ador. O ano? May sasabihin ka pa ba? Wala na, sir. Bakit? Nako, Parang nagulat ka. sir. Si Inang Jabla. Papalapit siya. Yan na pala siya. Ayos yan, Ador. Para may kasama ka ulit dyan sa farm. Sige, bye. Iho, ano yon? Bakit parang natawa ka? Bumalik daw sa farm si Aling Jabla, Mama. Yun lang pala.
Bakit ka tumatawa? Anong nakakatawa doon? Natatawa ako dahil natuwa si Ador nang malaman niyang hindi raw bumalik si Jabla. Pero kalaunan, bumalik din pala. Ano? Ano ba yung pagkakataon na yan? Tama ka, Mama. Talagang si Ador. May kapangyarihan talaga yung matandang yon. Parang napakadali para sa kanya ang makarating sa gusto niyang puntahan. Si Marlon. Hindi alam kung bakit paulit-ulit kaming bumabalik sa lugar na yon. Doon sa sinasabing farm. Nakakita pa ako roon ng parang swimming pool. At may buhaya. Baka yun ang hinahanap ko. Tama nga. Hindi ko pa pala nakausap si Ivana. At siya, Mar, hindi na rin madalas nagpupunta rito. Mas mabuti siguro kung wag ka munang pumunta ng Maynila, iho. Graduation na ni Carmina sa darating na linggo. Oo nga, Mama. Kaya di mo na ako alis. Ako na lang maglalagay ng medalya sa kanya. Isa pa, may aasikasuhin ako dun sa farm. Ano na naman ang gagawin mo ron? Malawak pa kasi ang hindi na-develop. Anong gagawin mo roon? Plantasyon, Mama. Ganon? Aba, maganda yan. At least, may aasikasuhin ka na rin sa opisina mo. Gusto ko rin namang makatulong sa mga walang trabaho. Marami pa sa kanila ang walang hanap buhay. Makakatulong din ako kahit papano. Hindi ako mapalagay sa sinabi ni Gaton tungkol sa plantasyon na yun. Ay, parang may misteryo sa lugar na tinutukoy niya. Pero, paano ko malalaman? Ayokong mapasama ang anak ko. Paano na lang ang mga apo ko kung may masamang mangyari sa ama nila? Lalo na kung wala na ako. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!